Itinaas ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority sa Blue Alert ang buong Metro Manila dahil sa bagyong Marce. Ibig sabihin, naka-alerto na ang kalahati ng buong puwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para tumulong sa mga naperwisyo at binaha dahil sa masungit na panahon. At tila hindi pa nga rito natatapos ang pagsusungit ng panahon dahil may inaasahan pa raw na 7 bagyo na tatama sa Pilipinas ngayong taon. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Moro. Joseph? Jessica, wala naman tsansa raw ayon sa pag-asa na tumama sa lupa o mag-landfall ang bagyong Marce sa Pilipinas. Yun nga lamang medyo bambagal ito at halos stationary sa ilagang bahagi ng ating bansa. Madilim ang kalangitan sa bahaging ito ng Roas Boulevard sa Maynila, bunsod ng walang patid na pag-ulan kanina. Walang humpay ang paghampas ng alon sa seawall sa Manila Bay, pero may ilan pang nagawang mamingwit ng isda. Ang ilang daan naman halos zero visibility na, kaya ang resulta, traffic. Pasado alas 9 na nang ideklara ng Manila LGU ang suspensyon sa mga pampubliko at pribadong paaralan mula preschool hanggang college, kaya galit ang ilang mga magulang. Sana maaga pa po nila, sabihin na lang kagad nila para hindi po kagad pumapasok yung mga bata. Ang mga batang nakapasok na, kanya-kanyang diskarte tuloy para makauwi. Gaya ng 3 batang ito na nagkasya sa isang maliit na payong. Ang iba, dumidiskarte na lamang para hindi sila mabasa. May ilang batang dinasan na lamang ng kanilang mga magulang, habang may ilan namang na-stranded na. So, paano ka uuwi niyan? Maghihintay po. Hihintayin mo na lang si Papa. Ay, hindi ba alam ni Papa na suspended yung klase? Hindi po. Naku, wala kang dalang kapote o kaya payong. Wala po. Sa Dalandanon, Valenzuela, tuloy pa rin ang klase. Sa tagal nga ng pagkakalubog sa dati ng baha, nilulumot na ang ilang paaralan sa lungsod. Gatuhod naman ang baha kahit tumigil na ang pag-ulan. Ang kalsadang ito sa Barangay Pasolo, animoy lawa na. Halos ganito rin ang sinapit ng mga taga-Malabon. Binahari ng ilang lugar sa Marikina. Umabot sa 14 meters ang water level sa Marikina River kanina. 2 metro na lamang mula sa critical level nito. Umabot po kami ng 14.5 meters. Tapos sa ngayon po, medyo humina na po ulan itong maghapon hanggang nawala na po ngayon. Bumaba na po kami sa 14.1 meters. Sa Quezon City, biglang bumuhos ulit ang ulan kaninang hapon. Pahirapan tuloy sa pagsakay ang ilang pauwi na. Ang masamang balita, hanggang Biyernes pa raw, natatambay ang bagyong Marce sa kanlurang bahagi ng bansa, sabi ng Pag-asa. Kaya ganyan siya dahil walang kumbaga nagtatangay sa kanya, walang nag-guide sa kanya, kaya medyo pag ganun-ganun lang siya doon sa karagatan. Pero once na may, kasi may inaasahan kami na may lalakas na reach of high pressure area, dito sa may norte niya o kumbaga mas mataas sa kanya. So yun na yung mag-guide sa kanyang palabas. Hinatayang 7 mga bagyo pa ang maaaring dumaan sa Pilipinas hanggang Disyembre. Di tulad ni Marce, ang mga susunod na bagyo ay maaaring sumagasa na sa Pilipinas. Base kasi sa record ng mga bagyong tumama sa Pilipinas sa mga nakalipas na taon, sumasapul sa Pilipinas ang mga bagyo sa last quarter ng taon. Ang last quarter ng year, minsan meron tayong dinatawag rito blocking high. Okay. Pagkapasok ng bagyo, instead na tumaas, hindi siya makakataas, gaganon siya. So lahat tatama? May mga portion na tatama. Sabi ng Pag-asa, malamig ng araw ang panahon lalo na sa gabi, pero hindi ito dahil bare months na. Maiulap lamang daw nitong mga nakalipas na araw. At kung excited na kayong ilabas ang inyong mga jacket para sa malamig na simoy ng hangin, baka hindi ka matuwa dahil baka nga raw delayed pa ito. Pwede hanggat siguro may El Nino, kung malakas yung westerlies na ibibigay ng El Nino na yon, di ba? Ang maaaring lumamig lang dyan yung mga northern Luzon lang, hanggang doon lang. Pero tayo, hindi natin Jessica, wala namang nakataas sa Metro Manila na rainfall advisory ang Pag-asa, Jessica. Okay, pero bukas, ano ang sabi ng Pag-asa? Uulan pa rin, Joseph? Inaasahan daw yung ganitong pabugso-bugsong pag-ulan hanggang Friday, no? Kasi Friday nila inaasahan na mag-exit itong si Marce kasi medyo mabagal nga daw ito, 7 kilometers lamang per hour yung kanyang pagkilos dahil walang mga weather system, yung mga hangin na nagpupush sa kanya in any direction. So medyo hanggang Friday pa raw tayo magtitiis na ang pabugso-bugsong pag-ulan, Jessica. Okay, sana nakikinig yung ating mga local government official dahil kaninang umaga, mukhang huli na naman ang announcement kung kailan nakapasok na yung mga bata
saka lang nila inanunsyo na suspended pala at nakailang, kumbaga dapat praktisado na tayo dahil may mga pinagdaanan na tayong ganito na araw in the past, di ba? Ilang beses. Tama, Jessica, ano ba naman mag-abang dun sa public advisory? Alas 11 lumalabas yan sa Pag-asa, no? Kung aabangan nila yan, malamang mapakapag-project na sila kung ano yung magiging nilang decision for the next day. So, sana nga, yung mga local government units natin, dahil sila ngayon yung may kapangyarihan na mag-suspend ng mga classes, ay mag-desisyon naman ng medyo mas maaga, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.